Maaaring ikagulat ninyo ngunit karamihan sa mga kababaihan na lampas, singisal, sa nagtakasanto anyos ay walang ideya na ang paraan ng kanilang pag-inom ng tubig. Araw-araw ay maaaring tahimik na nag-aambag sa panunuyo ng ari, pagbaba ng kanilang libido at pagkaubos ng kanilang enerhiya. Tila mahirap paniwalaan, ngunit ito ay totoo. Ang isang simpleng baso ng tubig, kapag ginamit sa tamang paraan, ay maaaring ganap na baguhin ang iyong kalusugang sexual at kaginhawaan. Kung matagal ka nang nahihirapan sa discomfort, tuwing may intimasya, pagkawala ng pagnanasa o pakiramdam na tila nawawala na ang sigla na dati mong taglay, maaaring ito na ang nawawalang kasagutan na hindi kailanman sinabi sa iyo ng sinuman. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care na may higit sa 30 taong karanasan. Nagkaroon ako ng pribilehiyong gamutin ang libu-libong kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70 at ika-80 taon, at narito ako upang sabihin sa inyo na hindi edad ang kalaban, ang pagpapabaya sa maliliit na bagay ang tunay na dahilan. Karamihan sa mga bagay na isinisisi natin sa pagtanda ay nagmumula sa mga simpleng pang-araw-araw na gawi na mayroon tayong kapangyarihang baguhin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong iniinom ninyo sa buong buhay ninyo tubig ay maaring sumasabotahe sa inyong buhay, intimate, dahil lamang sa mali ang paraan ng pag-inom ninyo nito? At paano kung ang ilang maliliit na pagbabago lamang sa kung paano at kailan kayo umiinom ng tubig ay maaaring magpalakas ng inyong sirkulasyon, natural na magbalanse ng inyong mga hormone at ibalik ang kumpiyansa at kasiyahan na akala ninyo'y tuluyan nang nawala. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tubig o tubig ay maaring maging pinakamakapangyarihan at natural na kasangkapan ninyo para sa pagpapabuti ng daloy ng dugo, kalusugan ng hormone at kaginhawaan ng ari. At mamaya, ibubunyag ko ang isang simpleng 7 segundong gawi na kapag isinabay sa tamang hydration ay maaaring lubos na mapahusay ang inyong arousal at kasiyahan. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, sana'y isaalang-alang ninyong mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga tip sa kalusugan na nagbabago ng buhay at partikular na ginawa para sa mga kababaihan na lampas 60. Ang inyong feedback ay napakahalaga, kaya kung ito ay nakatulong, paki-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman ito gaanong tumama sa inyo, i-type ang 0. Nakakatulong ito sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa inyo. Sige, simulan na natin sa pinakapunot dulo nito. Ang pinakaunang bagay na kailangan nating pag-usapan ay ang daloy ng dugo. Ang arousal ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa o mood. Ito ay isang pisikal na proseso, isang hydraulic response, at wala sa mga ito ang gagana ng walang tamang sirkulasyon. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay ang kanilang dugo ay halos binubuo ng tubig. Kapag hindi kayo sapat na hydrated sa tamang paraan, ito ay nagiging mas malapot, mas mabagal, at mas mahirap dalhin sa buong katawan. Dito nagsisimula ang problema. Ang arousal ay tungkol sa daloy ng dugo at ang tubig ang pinakamatalik na kaibigan ng dugo. Hindi ko malilimutan ang araw na isa sa aking mga pasyente, tawagin natin siyang Nanay Nena, isang 5 anyos na dating guro mula sa Cebu na nakaupo sa aking opisina, nakayuko ang mga mata at mahina ang boses. Dra De La Paz. Sabi niya sa akin, hindi na po komportable tulad ng dati. Ang tinutukoy niya siyempre ay ang intimasya at ipinapalagay niyang bahagi na lamang ito ng pagtanda. Matapos ang ilang tanong, tinanong ko siya ng isang simpleng bagay, gaano po karaming tubig ang iniinom ninyo sa isang araw? Natawa siya. Hindi po gaano. Siguro isang kape sa umaga at isang iced tea sa tanghalian. Hindi nag-iisa si Nanay Nena. Karamihan sa mga kababaihan na lampas 60 ay lubos na minamaliit ang kahalagahan ng tubig
ngunit ito ang mismong pundasyon ng malusog na daloy ng dugo. At heto ang katotohanan, ang sexual arousal ay tungkol lahat sa sirkulasyon. Ito ang hydraulic system ng iyong katawan na gumagana. Dumadaloy ang dugo sa pelvic region at clitoris, tumataas ang presyon at nangyayari ang natural na lubrication. Ngunit hindi iyan mangyayari kung ang iyong dugo ay hindi malayang dumadaloy. Ang iyong dugo ay higit sa 90% tubig. Kapag dehydrated ka, ang iyong dugo ay nagiging malapot at mabagal. Pinipilit nito ang iyong puso na magtrabaho ng mas mabigat para lamang mailibot ito at ginagawa nitong mas mahirap para sa dugo na maabot ang mga pinakamahalagang bahagi, kabilang ang iyong mga pelvic tissue. Kahit ang bahagyang dehydration ay maaring magpababa ng dami ng dugo at magpahina sa natural na arousal response ng iyong katawan nang hindi mo man lang namamalayan. Nang simulan ni Nanay Nena ang isang tamang hydration routine, pag-inom ng maliliit at tuloy-tuloy na lagok sa buong araw, bumalik siya pagkalipas ng 2 linggo na may ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ko po alam kung ano ang nagbago," sabi niya, "pero may gumagana na ulit. Ang tanging binago lang namin ay tubig. Kaya bago mo sisihin ang iyong edad o ang iyong mga hormone, tanungin mo ang iyong sarili, sapat ba talaga ang hydration ko? Minsan ang solusyon ay wala sa isang cream. Nasa baso mo ito. Ngayon, kung ang daloy ng dugo ay ang unang hakbang, paano kung sabihin ko sa inyo na ang dehydration ay umuubos din sa mismong mga hormone na nagpaparamdam sa iyo bilang isang babae? Pag-usapan natin iyan. Kung kasama ko pa rin kayo at may katuturan ang mga ideyang ito, mag-iwan ng sa mga komento para ipaalam sa akin na nakakatulong ito sa inyo. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang susunod na ibabahagi ko ay maaring mas ikagulat ninyo. 2. Hindi lang balat ang natutuyo sa dehydration, pati hormones mo nauubos. Minsan ay may pasyente akong nagngangalang Aling Belen, 72, isang byuda mula sa Pampanga at isang babaeng may matatag na paninindigan. Nagpunta siya sa akin hindi dahil sa anumang malinaw na krisis sa kalusugan, kundi dahil sa kanyang mga salita. Hindi ko na po nararamdaman ang sarili ko. Hindi siya depressed o may sakit, ngunit may mali. Mababa ang kanyang enerhiya, nawala ang kanyang pagnanasa, at maging ang kanyang mood ay tila patag. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang tahimik na pagkadismaya sa kanyang boses, ang tahimik na tanong sa likod ng kanyang mga salita. Nawawala na ba? Nang tuluyan ang aking sigla. Nang kunin namin ang kanyang mga lab result, isang bagay ang lumitaw, mababa ang kanyang mga antas ng estrogen. Kahit para sa kanyang edad, hindi ito nakakabahala, ngunit sapat na ito upang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. At ang pinakagulat niya ay hindi ang numero, kundi ang dahilan. Si Aling Belen ay labis na dehydrated. Walang malalang sakit, walang side effects ng gamot, kundi simpleng pangmatagalang dehydration lamang. Heto ang nangyayari kapag dehydrated ang iyong katawan, pumapasok ito sa survival mode. Iniuuna nito ang mahahalagang function tulad ng presyo ng dugo at regulasyon ng temperatura. Ang mga bagay tulad ng kalusugan sa pag-aanak at libido, hindi gaanong kagiat. Kaya naapektuhan ang produksyon ng iyong hormone. At may isa pang layer dito. Ang dehydration ay nagpapataas ng iyong cortisol, ang stress hormone. Ang cortisol ay kalaban ng balanseng mga hormone. Kapag tumaas ang isa, maaring bumagsak ang iba. Ito ay isang biolohikal na paghihilahan at ang iyong sigla ay naiipit sa gitna. Isang pagbabago lang ang ginawa ni Aling Belen. Sinimulan niyang uminom ng tubig, nang tuloy-tuloy tama at may intensyon. Makalipas ang 1 buwan, hindi lang siya gumaan ang pakiramdam. Naramdaman niyang buhay na ulit siya. Yung kislap sa kanyang mga mata, bumalik na. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, hirap mag-focus, o wala lang sa mood, huwag mong agad sisihin ang pagtanda. Maaaring ito ay paraan ng iyong katawan na sumisigaw para sa isang bagay na kasing simple ng hydration. Ngunit dito, ito nagiging mas kawili-wili. Kahit na umiinom ka ng tubig,
Kung mali ang paraan ng pag-inom mo, maaaring sinasabotahe mo pa rin ang iyong kalusugang sexual. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ang ganap na mali sa ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan. 3. Uminom ng tubig sa tamang paraan, hindi tulad ng ginagawa ng karamihan. Hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo. Noong una kong sinabi sa mga nakatatandang kababaihan na kung paano sila uminom ng tubig ay nakakaapekto sa kanilang kaginhawaan sa intimasya, karamihan sa kanila ay tumingin sa akin na parang nababaliw ako. Isang kaibig-ibig na ginang sa kanyang huling ika-60 taon, si Tita Marga, isang retiradong librarian mula sa Quezon City, ay natawa pa at nagsabi, "Dra de la Paz, tubig lang po iyan. Ano po ang gagawin ko? Bebendisyonan ko muna." Ngumiti ako at sinabi, "Hindi po, Tita Marga, pero dapat niyo po itong respetuhin. Dahil heto ang punto, karamihan sa mga kababaihan, lalo na habang sila ay tumatanda, ay naghihintay hanggang sa makaramdam sila ng uhaw. Pagkatapos iinumin nila ng isang lagukan ang isang buong bote ng malamig na tubig at iniisip na nakakabuti ito sa kanilang katawan. Ngunit hindi ganoon gumagana ang iyong katawan. Hindi nito gusto ang biglaang baha. Gusto nito ang tuloy-tuloy na suporta. Ang iyong sistema ay kayang sumipsip lamang ng maliit na halaga ng tubig sa isang pagkakataon. Ang dahan-dahang pag-inom sa buong araw ay nakakatulong na mapanatili ang dami ng dugo, paghahatid ng sustansya at balanse ng hormone. Ang pag-upo habang umiinom ay nagpapakalma sa iyong nervous system na nagtataguyod ng mas mahusay na pagsipsip. Kahit ang paghahalo ng tubig sa iyong laway bago lunukin ay nagpapabuti kung paano ito pinoproseso ng iyong katawan. Ito ay isang maliit na kasanayan mula sa tradisyonal na gamot na ngayon ay sinusuportahan na ng modernong agham. At heto pa ang isa mahalaga, ang temperatura. Ang tubig na may yelo ay maaaring maging nakakapresko, ngunit maaari nitong paliitin ang mga daluyan ng dugo at pabagalin ang panunaw. Parehong hindi mo gusto kung ang layunin mo ay mas mahusay na sirkulasyon sa mga bahagi ng iyong katawan na pinakamahalaga. Ang tubig na nasa room temperature o maligamgam ay mas banayad at mas epektibo para sa iyong pangmatagalang kalusugan. Matapos sundin ni Tita Marga ang mga pagbabagong ito, sa loob lamang ng ilang linggo, dahan-dahang pag-inom, pag-upo, pagbabantay sa kanyang oras, sinabi niya sa akin ang isang bagay na tumatak sa akin. "Dra de la Paz," sabi niya, "hindi ko akalain na ang tubig pala ay maaring magparamdam sa akin na masigla muli. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas marami. Ito ay tungkol sa pag-inom ng mas matalino. Ngunit kahit ang matalinong hydration ay maaring mawalan ng bisa dahil sa mga maling gawi. At may ilang mga nakatagong pagkakamali na tahimik na kinakansela ang lahat ng sinusubukan mong ayusin. Tingnan natin ng mas malapitan. 4. Huwag baliwalain ang magagandang gawi sa pamamagitan ng mga pagkakamaling. Ito mayroong isang bagay na lubhang nakakadismaya sa paggawa ng tama para lamang malaman na kinakansela mo ito nang hindi mo namamalayan. Ganoon mismo ang nangyari kay Nanay Helen. 74, isang retiradong nurse mula sa Iloilo na buong pagmamalaking nagsabi sa akin na sinusunod niya ang aking payo sa hydration ng buong puso. Regular siyang umiinom ng tubig, nakaupo, habang umiinom at lumipat pa sa room temperature na tubig. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya at sinabing, "Dra de la Paz, medyo gumaan ang pakiramdam ko pero hindi kasing laki ng inaasahan ko. Kaya mas malapitan naming tiningnan ng iba pa niyang pang-araw-araw na gawain. At doon namin nahanap ang problema. Tuwing umaga umiinom si Nanay Helen ng kape, pagkatapos ay isa pang tasa sa hapon. Umiinom siya ng isang baso ng alak halos gabi-gabi. At pagkatapos kumain ng isang hiwa ng pakwan o isang makatas na dalandan, sasabayan niya ito ng isang malaking baso ng tubig. Lahat ng ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit bawat isa sa maliliit na bagay na ito ay kumukontra sa kanya. Ang caffeine at alak ay mga diuretic,
Hinihila nila ang tubig palabas ng iyong sistema at nag-iiwan sa iyo ng mas maraming dehydration. At ang pag-inom ng tubig, pagkatapos mismo ng mga prutas na mayaman sa tubig, tulad ng dalandan o pakwan, ay maaaring mag-dilute ng iyong mga digestive enzyme, magpabagal sa pagsipsip at maging sanhi pa ng pamamaga na nakakaapekto kung gaano kahusay ginagamit ng iyong katawan ang tubig na ibinibigay mo dito. Kahit na ang isang bagay na kasing simple ng pag-inom ng masyadong maraming tubig, nang napakabilis ang tinatawag nating overhydration, ay maaaring mag-alis ng mahahalagang mineral tulad ng magnesium at sodium na parehong mahalaga para sa nerve function muscle contractions at sexual response. Gumawa si Nanay Helen ng ilang maliliit na pagbabago at sa loob ng ilang araw, lahat ay nag-click. Ngayon ramdam ko na, sabi niya sa akin, parang katawan ko kasama ko nang gumagana ulit. Ngunit iyon ay isang bahagi lamang ng puzzle. Dahil kapag uminom ka ng tubig sa tamang paraan at iwasan ang mga pagkakamaling ito, may isang kamanghamanghang nangyayari sa loob ng iyong katawan. At ngayon, mapapatunayan na ito ng agham. Hayaan ninyong ipakita ko, Mim, ang mga benepisyong suportado ng agham ng tamang hydration para sa kalusugang sexual. Isa sa mga pinakakasyang bahagi ng aking trabaho ay ang makitang kinukumpirma ng agham ang matagal na nating alam na kapag ang iyong katawan ay maayos na inaalagaan ito, ay tumutugon. Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang pasyente na nagngangalang Aling Silya, 70 taong gulang, mahinahon at maalalahanin. Ilang taon niyang ipinalagay na ang kanyang papawalang buhay sexual ay bahagi na lamang ng pagtanda. Walang problema, sabi niya sa sarili. Hanggang isang araw marahan siyang tinanong ng kanyang asawa, okay ka lang ba? Parang hindi na ikaw yan itong mga nakaraan. Iyon ang sandaling nalaman niya na hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay muli. Sinuri namin ang kanyang mga gawi at ang hydration ay paulit-ulit na lumabas. Kaya nag-commit siya. Sinunod niya ang routine, walang tableta, walang procedure, tubig lang sa tamang paraan araw-araw. At pagkatapos ng 6 na linggo ang kanyang mga resulta ay hindi lang kapansin-pansin. Nasusukat ang mga ito. Mas maraming natural na lubrication, mas magandang enerhiya, kahit na bumuti ang presyo ng dugo at mas malinaw na balat. Hindi iyon isang pagkakataon lamang. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang hydration ay nakakaapekto sa halos bawat function na may kaugnayan sa kalusugang sexual. Ang mas manipis na dugo ay nangangahulugan ng mas mahusay na sirkulasyon. Ang malusog na dami ng dugo ay sumusuporta sa paglaki ng mga tissue na mahalaga para sa arousal. Ang sapat na hydration ay nagpapanatili sa lahat ng iyong mucous membranes, kabilang ang mga vaginal tissue na mas malusog. At kahit ang iyong mood ay gumagaan, dahil mas mahusay gumana ang iyong utak kapag hydrated ka, mas matalas ang iyong pakiramdam, mas kalmado at mas may tiwala sa sarili. Ang kwento ni Aling Silya ay hindi bihira. Nangyayari ito sa mga kababaihan sa lahat ng dako na sa wakas ay napagtatanto na ang tunay na kalusugan ay hindi laging nagmumula sa isang bote ng tableta o isang tubo. Madalas itong nagmumula sa anyo ng tuloy-tuloy at simpleng pag-aalaga. Ngunit heto ang punto, ang hydration ay hindi umiiral sa isang vacuum. Habang tumatanda ka, kahit ang pinakamahuhusay na gawi ay nangangailangan ng mas maraming suporta. Nagbabago ang iyong katawan at bumabagal ang iyong paggaling. Kaya bakit mas mahalaga ang tubig pagkatapos ng 60? Malalaman mo na. Bakit mas mahalaga? Ito habang tumatanda. Mayroong isang bagay na walang nagsasabi sa iyo tungkol sa pagtanda. Hindi ang iyong doktor, hindi ang iyong mga kaibigan, at tiyak na hindi ang mga anunsyo na nagbebenta sa iyo ng mabilis na solusyon. Ito iyon, ang iyong katawan ay nagiging hindi na gaanong mapagpatawad. Ang mga bagay na nakakalusot ka noong 3 o 40 ka paglaktaw, sa pag-inom ng tubig, pagpupuyat, masamang pagkain, ay nagsisimulang maningil pagkatapos ng 60. At hindi lang ito tungkol sa mga kulubot o puting buhok.
Ito ay tungkol sa enerhiya, mood at intimasiya. Ito ay tungkol sa paggising at hindi na makilala ang babae sa salamin. Naaalala ko ang isang pasyente si Ginang Frances 67 na nagsabi sa akin na parang may tahimik na naghina ng volume ng kanyang buhay. Hindi siya nasasaktan o may sakit. Hindi na lang niya nararamdaman na lubos siyang naroroon. Nawawala ang sigla. Pinag-usapan namin ang lahat, ang kanyang tulog, pagkain, ehersisyo, at pagkatapos ay bumalik kami sa isang simpleng bagay, hydration. Tulad ng maraming kababaihan sa kanyang edad, wala siyang ideya kung gaano kahirap na kailangang magtrabaho ng kanyang katawan para lang manatiling balanse kung paano ang isang bagay na kasing simple ng tubig ay mayroon ng mas malaking epekto sa kanyang sirkulasyon, mga hormone at kalinawan ng isip. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ng maingat na hydration, may pagitan room temperature, wala nang pag-inom ng malamig na tubig, nang mabilisan naramdaman ni Ginang Frances ang pagkakaiba. Bumalik ang kanyang enerhiya sa umaga. Mas malinaw ang kanyang mga iniisip at bumalik ang kanyang kaginhawaan at kumpiyansa sa kwarto. Sinabi niya sa akin, "Dora de la Paz, hindi ko na malayan kung gaano na pala ako kalayo. Hanggang sa wakas ay nakabalik ako sa aking sarili." Iyon ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan nang talagang kailangan nito, lalo na habang lumilipas ang panahon. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ng reseta para sa alinman dito. Ngunit kung talagang gusto mong dalhin ang iyong mga resulta sa susunod na antas, mayroon pang isang piraso ng puzzle. Tumatagal lamang ito ng 7 segundo sa isang araw at mayroon itong kinalaman sa natural na pleasure switch ng iyong katawan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. 7. Isabay. Ito sa isang 7 segundong trick sa umaga. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa mga tahimik na oras ng umaga. Ito ang panahon kung kailan nagre-reset ang iyong katawan, nagre-recalibrate ang iyong mga hormone at naghahanda ang iyong utak na harapin ang araw. Sa paglipas ng mga taon, nalaman ko na kung ano ang ginagawa ng isang babae sa mga unang minuto pagkatapos magising ay maaring magtakda ng tono para sa lahat, enerhiya, focus at maging sa intimasya. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Lola Gloria 71, ay ginagawa na ang lahat ng tama. Tamang hydration, malinis na pagkain, araw-araw na paglalakad. Ang kanyang pag-unlad ay tuloy-tuloy, ngunit kulang pa rin sa dagdag na sigla. Kaya binigyan ko siya ng isang simpleng bagay, isang 7 segundong morning routine. Walang tableta, walang stretching, isang particular na paggalaw sa paghinga lamang na nagre-relax sa pelvic floor at natural na nagpapalakas ng mga antas ng nitric oxide. Ang molekulang ito ay parang on-switch ng iyong katawan para sa daloy ng dugo. Nagre-relax ito ng mga daloyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya, lalo na sa pelvic region na napakahalaga para sa kasiyahan ng isang babae. Nag-aalinlangan si Lola Gloria, ngunit nagtiwala siya sa akin. Sa loob ng 2 linggo, sinabi niya, "Dora de la Paz, para pong may nagsindi ulit ng ilaw." Ang kanyang enerhiya ay mas matalas, ang kanyang arousal ay mas mabilis at mas komportable at sinabi niya sa akin na hindi niya naramdaman ang ganoong kumpiyansa sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa isang mamahaling gadget, kundi dahil sa isang simple at may intensyong gawi. Kapag isinabay mo itong 7 segundong pelvic floor breath sa tamang hydration, para mong binibigyan ng pahintulot ang iyong katawan na makaramdam muli ng kasiyahan. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya na sa wakas ay gumagana sa paraang dapat. At kapag naalala ng iyong katawan kung gaano kasarap ang pakiramdam na iyon, nagsisimula itong hanap-hanapin pa ito. Kaya mahalaga ang tubig. Mahalaga ang mga gawi. Ngunit ang maliliit at tuloy-tuloy na aksyon na pinagsama-sama ang nagbubukas ng tunay na pagbabago. At kung handa ka ng ilapat ang lahat ng ito, simula ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano sa isang malinaw
at simpleng hydration routine na akmang-akma sa iyong buhay, anuman ang iyong edad o antas ng kalusugan. Gawin nating praktikal. 8. Ang iyong pang-araw-araw na routine sa hydration para sa mas mabuting intimacy. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa mga kababaihan pagkatapos ng 6-2 ay, Dradella Paz, sabihin niyo na lang po sa akin kung ano ang gagawin hakbang-hakbang. At naiintindihan ko yon. Ayaw ninyo ng malabong payo. Gusto ninyo ng isang malinaw na routine na akma sa inyong buhay at talagang gumagana. Iyon ang dahilan kung bakit nilikha ko itong pang-araw-araw na hydration rhythm na batay hindi lang sa agham, kundi sa kung ano ang nakita kong nagbago sa totoong buhay ng mga tunay na kababaihan. Hayaan ninyong ikwento ko si Ginang Rosa 66, isang retiradong artist mula sa Baguio. Matapos ang maraming taon ng paglalagay ng kanyang kalusugan sa huli, lumapit siya sa akin na pagod malabo ang isip at dismayado sa kanyang buhay intimate. Ayaw niya ng mga gimmick. Gusto niya ng isang bagay na may katuturan. Sinabi ko sa kanya, buuin natin muli ang iyong pundasyon gamit ang tubig. Nag-commit siya sa routine at ang nangyari sa sumunod na buwan ay ikinagulat maging siya. Sinimulan niya ang bawat araw sa isang buong baso ng room temperature na tubig sa loob ng 30 minuto pagkatapos magising. Sa kalagitnaan ng umaga, uminom siya ng isa pang baso. Ngayon ay may kaunting kurot ng sea salt para mapunan ng mahahalagang mineral. Sa bandang tanghalian, uminom siya ng 2 pang baso, dahan-dahan at tuloy-tuloy habang nakaupo. Sa gabi, uminom siya ng 1 o 2 pa na humihinto nang hindi bababa sa 1 oras bago matulog upang makatulog siya ng mahimbing at masuportahan ang kanyang nighttime hormone cycles. Walang malamig na tubig, walang lagukan, walang distractions, simpleng presensya lamang sa bawat baso. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanyang enerhiya, tumalas ang kanyang pag-iisip, at higit sa lahat tumugon ang kanyang katawan nang may mas maraming kaginhawaan at kasiyahan kapag siya ay may intimasya. Sinabi niya sa akin, pakiramdam ko may naibalik sa akin na hindi ko man lang namalayan na nawala na pala. Iyon ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy na hydration na ginawa ng tama. At kapag isinabay sa mas matalinong mga gawi ito, ay nagiging isa sa mga pinakanatural na kasangkapan para sa intimasya na maaaring gamitin ng isang babae sa anumang edad. Ngayong nakita mo na kung paano mababago ng hydration ang iyong kalusugang sexual, hayaan mo akong iwanan ka ng isang huling mensahe. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan, ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong kapangyarihan, iyong kumpiyansa at ang babaeng nakatakda kang maging. Konklusyon, manatiling. Hydrated, manatiling. Masigla, gumugol ako ng mahigit 3 dekada na nakaupo sa harap ng mga kababaihang, tulad ninyo mabubuting kababaihan, masisiglang kababaihan na inakalang. Tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon. Ngunit paulit-ulit nakita ko kung paano ang maliliit at simpleng pagbabago ay maaaring magdulot ng makapangyarihan at pangmatagalang mga resulta. Pinag-usapan natin ngayon kung paano sinusuportahan ng tamang hydration ang daloy ng dugo, nagbabalanse ng mga hormone, nag-aalis ng brain fog at nagpapanumbalik pa ng pagnanasa. Tiningnan natin ang mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan ang pinakamahusay na paraan at oras upang uminom ng tubig at isang simpleng 7-segundong trick na maaaring ibalik ang iyong biolohiya sa iyong pabor. Sa bawat kwento maging ito man ay kay Nanay Nena Aling Belen Tita Marga o Ginang Rose, isang katotohanan ang patuloy na lumilitaw, nais ng iyong katawan na gumana para sa iyo. Kailangan lang nito ng tamang kondisyon at ang tubig, isang bagay na napakasimple at madalas na hindi pinapansin, ay isa sa mga pinakamahalagang susi. Heto ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Mayroon kayong higit na kontrol sa kung paano kayo tumatanda kaysa sa inaakala ninyo. Hindi ninyo kailangang maramdaman na kayo ay natigil na. Hindi ninyo kailangang tanggapin ang paghina bilang inyong kapalaran. Bawat lagok ng tubig na iniinom ninyo
ay isang may kamalayang pagpili, isang hakbang tungo sa kalinawan sigla at intimasiya. Mayroon pa kayong panahon, mayroon pa kayong sigla. Kailangan nyo lang itong angkinin isang baso sa bawat pagkakataon. Kaya magsimula ngayon. Manatiling hydrated, manatiling tuloy-tuloy, at higit sa lahat, manatiling masigla. Taos-puso akong umaasa na ito ay nakatulong. Ano po ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo mula rito? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nahanap ninyo itong mahalaga, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan, kapatid na babae o sino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat maramdaman ang kanilang pinakamahusay. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay nagsisimula sa maliliit at makapangyarihang mga hakbang at kakatapos nyo lang gawin ang una.